Ang profitable indigenous growing system ay pamamaraan ng pag-aalaga ng baboy mula sa feed to feeds. Hindi nangangamoy ang babuyan, gumagamit ng natural feeds, matipid at malaki ang kita. Ano ba itong tinatawag na Profitable Indigenous Growing System o PIGS ng FeedPro? Ito ang paraan ng pag-aalaga ng baboy na mula sa conventional na pag-aalaga ay ibinabalik lang natin yung natural habitat ng baboy. Ang baboy may ugali talaga, yung magdig ng lupa, kumain ng kumain, matulog doon sa malambot na lugar o maglublob sa walo. Ang kaibahan lang po nito sa conventional ay binago natin ang kanilang flooring. Yung semento, ginawa nating ipa. At iba pang indigenous materials na available sa ating kapaligiran. Bakit natin ginagawa ito? Upang ang baboy ay wag nang magkaroon ng stress. Kasi kapag ka sa semento, akala po natin hindi na stress ang baboy. So far, marami ng mga resulta kahit sa mga ibang farm na ang sementadong kulungan ay nagdudulot ng mga iba't ibang uri ng sakit, lalo ng pneumonia. Paano ba ito ginagawa? Kung meron ka ng kulungan, pwede mo namang i-adjust lang yan. Halimbawa, sementado na yung sahig. Pwede mong tastasin ang sahig lang para hindi na masira ang buong kulungan. Tapos, ang ilalim nun, kailangan lupa, hindi semento. So, maglalagay ka ng ipa na ang kapal ay isa at kalahating pie o hanggang sa 2 pie. Tapos, maglalagay ka ng swimming pool sa likuran. At bakit tayo naglalagay ng swimming pool sa likuran? Kasi ang baboy po dito, pag nilagay na, hindi na paliliguan. Unlike po doon sa dating pag-aalaga sa conventional, ay ang baboy araw-araw pinapaliguan. Pero araw-araw marumi. Dito po sa sistemang ito, hindi na pinapaliguan ng baboy pero hindi siya marumi. Bakit po? Dahil po doon sa swimming pool na ating inilagay. Kasi ang baboy, pagka siya ay nagkaroon ng dumi, maglilinis ang kusa. Based on our study, ang baboy po ay matalino. Ang baboy po ay malinis, hindi po talaga marumi. So ano pa ang naitutulong ng swimming pool? Dahil po sa ang ipa ay medyo mainit-init siya. Ang baboy, pag masyadong naiinitan, of course pupunta dun sa tubig. So relax na naman ang baboy. Naiiwasan po talaga ang stress. Ang baboy nangangailangan ng isang malambot na lugar para sa kanilang digging habit. Ngayon, kung ang baboy ilalagay mo sa semento, wala silang madidig kundi bato, matigas, sisinghutin kung ano man ang nandoon sa bato na nakadikit na mikrobyo. So yun, papasok ang mga infeksyon. Sa paggawa po ng kulungan ng baboy sa ganitong sistema, hindi po natin kailangan gumastos ng malaki. Tandaan niyo ang cost ng ating gagawing pig pen is only the value of 1 pig. Kung ang value ng 1 pig ay 7,000, 6,000, 8,000, yun lang po ang inyong gagastusin. Gaano po karaming hollow blocks ang gagamitin? Hindi po ganun karami, konti lang. Kasi po, ang ilalim ng hollow blocks nyo, pundasyon mo, mula sa ilalim, 3 patong. And then, sa taas, yung lilitaw mula sa lupa, 2 patong. So, 5 magkakapatong lang po yan. Tandaan niyo, hindi po mataas ang bakod. 2 patong lang na hollow blocks. Bakit po natin ginawa yun? Upang magkaroon ng magandang ventilation. Kasi pag mataas po ang bakod, tatama ang hangin, tataas ang hangin doon sa pagtama sa pader, maiiwang mainit yung loob. So yung humid temperature na i-create noong kulungan, yun ang magiging cause ng mas problema pagkasakit ng baboy. Ngayon, gaano kalaki ang kulungang gagawin? Depende po yan sa dami ng inyong baboy na aalagaan. Kasi ang ratio po ng kulungan ng baboy na gagawin ay only 1 square meter per pig. So, yung pong 1 meter per square per pig, kung 10 square meter lang po yun. Ang lapad naman po ng swimming pool o walo na gagawin is only 1 meter
regardless of haba ng kulungan. Ang gagamitin yung materialis, nabanggit ko na, hollow blocks. Anything na indigenous material or anything na naka-stock lang din sa inyong bakuran, pwede nyong gamitin. Tandaan po ninyo, ang ginagawa po nating bahay ng baboy ay hindi po pang-komersyal, pang-backyard lang po. Kaya hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Meron po tayong ginagawang mga pig pen, depende po sa klase na existing na pen. Halimbawa po, kung meron na kayong kulungan, hindi nyo kailangan magpagawa ng another kulungan. I-a-adjust lang po natin yan. Yung una, isang klase ng kulungan na tatastasin nyo lang yung beddings na semento. Lalagyan nyo ng ipa at i-add nyo lang, i-inclusion nyo lang yung swimming pool. Yan ang isang klase ng pig pen. Yung pangalawang pig pen, pwede kayong gumawa ng pig pen na talagang gawa sa indigenous materials. Yun ang pangalawa. Ano yung mga materials na pwedeng gamitin? Kawayan, siyempre, gagamit ka rin ng konting semento at saka hollow blocks. Gagamit ka rin ng nipa, pambubong. Pangatlo, meron tayong ina-adjust din na malalaking pig pen, yung mga semi-commercial. Halimbawa, di na natin sisirain yung kanyang pen. Mag-a-adjust na rin lang tayo ng playground sa likuran at then, yun po ang lalagyan ng ipa. Matipid ito sa kuryente. Kuryente dahil hindi mo na kailangan maglagay ng ilaw. So ano pang matitipid mo? Tubig. Kasi hindi mo nga sila paliliguan at ang swimming pool lang naman ang inyong lalagyan ng tubig. At tubig sa swimming pool hindi po marami. Depende po sa edad ng baboy. Halimbawa, kung ang biik ay 30 days old, 1 to 2 inches ang lalim. Kasi pag maraming tubig, baka malunod ang mga baboy, mga biik. Pag growing stage na, 3 to 4 inches na. Pag finishing stage na, 5 to 6 inches lang. Hanggang doon lang. Ganun lang katipid. Araw-araw nyo lang lilinisin. Yung ipa naman, mananatili yun doon until 4 months. Pagkatapos ng market mo sa baboy, saka mo ngayon kukunin yung ipa para gawing organic fertilizer. So walang nasasayang sa sistemang ito. Ano pa ang matitipid natin? Yung ating pagbili ng gamot. Kasi po, sa pagkakaroon ng karamdaman ng mga baboy, hindi maiwasang hindi ka bibili ng gamot. So far dito sa mga study na namin na ginawa, may mga pagkakataong nagkakasakit pero hindi po tayo bumibili ng katakot-takot na gamot. Katulad nung nasa semento dahil pagka inubo ang baboy, lahat sila magkakasakit. Pero dito, nagki-create sila ng natural immunity which is ang kanilang pandepensa sa katawan ay tumitibay. Makakatipid din tayo sa labor, sa tao. Kasi kahit kayo nag-opisina o nagtatrabaho o kung karaniwang nagtatricycle lang kayo, mag-alaga kayo ng baboy sa likod ng inyong tahanan, maghihintay kayo after 4 months, meron kayong kikitain. So wala ka nang kailangang ilagay doon na boy para magbantay dahil ikaw mismo, pakakainin mo lang sa umaga, lilinisin mo lang yung swimming pool, then go to your work. And after that, so pagdating ng tanghali, balik ka, pakainin mo lang sila. Pagdating ng hapon, pakainin mo ulit sila, tapos mag-prepare ka na yung fermented feeds mo. And then, ganun lang ang cycle mo. And after 4 months, may kita ka na. Ano pa ang matitipid mo? Higit sa lahat, oras. Ang laki ng oras na magagawa mo para sa ibang bagay. Kasi umaga, hindi mo na kailangan magbabad sa tubig. Hindi mo na kailangan maglinis ng baboy. Magagawa mo pang ibang mga gampanin. So, napakahalaga talaga na magkatipid tayo, kaya nga tawag natin dito profitable dahil meron tayong ginagawang katipiran. Ang mahalagang tandaan natin sa pagsasagawa ng profitable indigenous growing system ay yung salitang profitable. Bakit kailangan mong gawin ang ganitong business kung wala ka namang kikitain? So, mahalaga yung salitang profit. Kaya profitable kasi dapat mong tandaan ang kahalagahan ng pagtitipid para kumita. Sa pamamagitan ng sistemang ito na ang gagamiting materyales ay mga indigenous materials.